yung ating long quiz, yung quiz 1 at saka yung midterm exam. O1. Hindi ko pa nga pala na-checkan uli yung inyong quiz 1. Quiz 1, oo nga. Dahil may mali akong check. Yun nga pala ay binago ko yung mga values. So, hindi siya kumbaga parehas doon sa answer key na meron ang O2. No? Kaya binawi ko rin pinalitan. Inalis ko muna yung recording doon sa Google Classroom. So, baka mga mamaya, later on, checkan ko siya para mabigay ko yung scores ninyo. Yung midterm naman, okay na, nabigay ko na rin yung scores. Papakita ko na lang sa inyo pag once tayo ay face to face, and then papapirmahan ko kayo ng acknowledgement receipt to proof na nakita ninyo yung inyong test paper at syempre yung scores ninyo. Ano? So, sige. Start na tayo. So, continuous probability distributions. No? So, ILOs for this topic. No? So, determine the probabilities from the probability density functions. So, ano ba yung sinasabing probability density functions na ito? No? So, dito natin yung malalaman. So, determine the probabilities from cumulative distribution functions. So, ibig sabihin functions, ano? So, kung familiar naman kayo nung differential calculus, no? Yung functions, yung f of x, yan, mga equations na yan pag i-discuss natin yan. So, ano bang relation yan sa probability? So, calculate means and variances for continuous random variables. Standardize normal random variables, and use the table for cumulative distribution function of a standard normal distribution to calculate probabilities and approximate probabilities for some binomial and Poisson distributions. And so ito yung parang magiging pinaka-application na nung ating naging discussion ng midterm, kasi 'di ba yung na-discuss natin yung binomial tsaka yung Poisson. So may mga formulas tayo na sinusunod for probabilities in terms of binomial and Poisson. Dito naman, magkakaroon na tayo ng approximation. So, part siya ng magiging application. And use continuity correction to improve the normal approximations to those binomial and Poisson distributions. Yan, ito yung mga topics na ating matatakel for this morning. So, ayan. So meron tayong probability density function. So expected values of continuous random variables. So continuous uniform distribution. And yan, normal distribution, normal approximation, binomial and Poisson distribution, tsaka exponential distribution. So, hindi ko alam kung familiar kayo sa normal distribution kasi ito yung naging part ng kasi ngayon ay instructor din ako sa MMW. And ito yung part din ng discussion ng ngayong finals, itong normal distribution na to. So gagamit tayo nung distribution table para malaman natin yung values. So yan, continuous random variable. Ano nga ba ibig sabihin nito? No? So in terms of continuous, yan. A random variable is continuous random variable if it takes on values on a continuous scale. So ano ba yung mga values na kumbaga pag mine-measure natin siya ay continuous, tuloy-tuloy lang, hindi nababago or hindi tumitigil. No, 'di ba yun naman ibig sabihin mismo ng continuous, tuloy-tuloy lang. No, so may mga variables no na measure natin na data yan, example nga yung height, weight, temperature. So lahat yan ay continuous data kasi yan ay na-measure. So wait lang ha, wait lang.
Ayan, so heights, weights, and temperatures. So, ayan. So, saan ba ako natapos? Ayan. Sabi dito, no, pag a continuous random variable has a probability of zero. So, di ba nung mga nakaraan nating discussion sa probability, dapat equal to 1 pag discrete. Pag discrete probability distribution, dapat ang probability equal to 1. Ito, 0. No? So, assuming exactly any of its values. So, consequently, its probability distribution cannot be given in tabular form. It becomes more plausible when we consider a particular example. So, to cut the things short, no, ang continuous random variable ay masasabi natin na kahit anong value yan, no, walang kahit anong given na limitations, walang given range or interval. So yung number of possible values lang niya ay infinite. Infinite, hindi nabibilang. Kaya nga from the word itself, continuous. Diba? So dito magiging konektado yung tinatawag na probability density functions. No, so later on yan. No, so sabi natin dito, no, na another example pa, no, ng continuous random variable bukod sa height, weight, and temperature ay syempre time. No, time. And ito pa. Nasaan na yun? Ayan. So we shall concern ourselves with computing probabilities for various intervals of continuous random variables. No, so meron tayong um, range of values na kino-consider for continuous din naman. Pero it is ranging from A to B. No, ito, probability of A less than X, less than B. So yan yung range of values from A to B. No, so note that when X is continuous, no, dapat yan, ito sabi dito. A to B, kung X daw ay continuous, pag-aadin daw natin yung range of values niyan at saka yung X na variable as continuous. No? So, ito. Example natin dito. The time a person can hold his or her breath. No? Although natatapos pero syempre may time interval tayong sinusunod. Or the height of a person, the mass of an object. Ayan. So, yan yung mga example ng continuous random variable. No? Continuous lang. No? Probability density function. So, ano naman ang magiging relation ng continuous at saka ng probability density functions? No? So, kung ang x daw ay continuous, ito medyo mahaba so i-summarize ko na lang para sa inyo. Ano? So, just take note that if x ay continuous daw, no, continuous random variable with probability density function, ang function na f of x ay dapat ay, di ba, ranging from A to B where x is continuous.
siya ay equal sa integral ng function of x dx ranging from a to b. No? Ayan, ito yung mga possibilities, no? Kaya tayo nagkakaroon ng mga ganitong figures, no? Kasi function ang pinag-uusapan natin dito. Kasi itong mga values na to, continuous yan, di ba? Hindi napuputol yan. Lalo na pagka exponential functions. Pag exponential functions, ang limits niyan from x to infinity, no? X approaches infinity, ang kalimitan sa mga ganito ay limitless or continuous or walang katapusan. No, tuloy-tuloy lang, 'di ba? Yan, yung mga ganitong figures, 'di ba? So most likely yung functions niyan ay exponential, no? So tandaan lang yung sinabi ko, no. Wait lang, mahirap kasing i-drawing dito no. But yun, sabihin ko lang uli, no, kung ang x ay continuous random variable for probability density function, yung probability of A to B where x is continuous, siya ay equal sa integral ng function na yon. Ng function of x dx ranging from A to B. No, yung lower limit ay A, upper limit ay B. So sabi dito, no, ayan. Ayan, nandito pala yung sinabi ko. Ayan. Ito yung description ng probability density function. So please review your integral calculus finding the integral of a function. Ayan. Ayan ibig sabihin niyan. Ayan. So para makuha natin yung values, no, kung ito ay normal distribution, so itong shaded part na to, no, from A to B para makuha natin yung probability na yan, no, so kailangan natin gamitan ng integral ng function na yon. Yan, example tayo, no. So for the density function f of x, so this is a piecewise function, so x squared over 3 or 0 elsewhere we're in the range of -1 and 2. So find the function of x and use it to evaluate yung range ng value niya from 0 to 1. So ito yung kanyang solution. Ayan. So ranging from -1 to 2, no? So sa 0, so ito yung kanyang function. No? F of x is the integral of f of t dt, no? Ranging from -1 to x. So isa-isa muna, -1 to x tsaka magiging x to 2. So ito muna. So since ang magiging value natin ng function ng x ay yung x squared over 3, so i-replace lang natin yung yung x squared o yung x, yung variable x sa t. So yan ang magiging solution natin. And then finding the limits or finding the values or the range of values from -1 to x. So t3 over 9, no, t cube over 9 ang ating integral for t squared over 3. No? Yan. So alam niyo na naman siguro kung paano mag-integral, o ituturo ko pa. Huwag na naman sana ituturo ko pa at magtatagal tayo kung magbabalik tayo sa integral. Just review your integral calculus. So yan. Siyempre, ranging of values, ima-minus natin yan. No? Pag nakuha natin yung integral ng function, i-minus natin yung values na yan doon sa -1. So upper minus lower limit. Diba lagi naman ganun? Upper minus lower. Ayan. So ang sagot natin ay x cubed plus 1 over 9. So na yung function of x natin. Ngayon, evaluate daw natin yung range of values na yan from 0
to 1. Wherein yung x natin, yun na yung nakuha nating function of x, that is x cubed plus 1 over 9. So yung 0, ang range naman yan is from x to negative 1. Diba? Tapos yung 1 ay nasa x is greater than or equal to 2. And then yung x na ito, yung nasa gitna, yun yung range natin na from negative 1 or negative 1 to positive 2. Ayun, di ba? Ito yon yung given dito sa nasa ili-laser pointer ko. Itong negative 1, yung range of values na yan ay nanggaling siya dito. No? So yung ito, x is less than negative 1. So nanggaling siya dito sa unang ito. No? Tapos ito, x is greater than or equal to 2, nanggaling naman siya dito. So halos lahat ng range of values na to ay nanggaling lang din dito. So inisa-isa lang natin siya. So next. Ayan. So sabi dito, the commutative distribution function f of x is expressed graphically shown in figure 4.3. So ito na yun. Ayan, di ba? Pag 0 to x to 1, no? 0 to x to 1, so upper minus the lower limit. No? F of 1 minus f of 0. So, isimplify lang natin siya, substitute all the values, makukuha natin is 1 over 9. Ayan ang itsura niya. So, yan ang graph ng ating continuous cumulative distribution function. Yung x cubed plus 1 over 9. No, ito yung values niya. Ito yung kanyang graph. So next tayo. Ayan. So expected values of continuous random variables. Ayan. So yung expected value naman ay denoted by E of x. No, the expected value can be thought of as the average value attained by the random variable. In fact, the expected value of a random variable is also called the mean. Ayan. Kaya most likely ang ginagamit naman dito is mu of mu x. No? Yun yung notation naman niya. Di ba ang mu ay yung mean, yung population mean na tinatawag. So let x be a continuous random variable with the range of A to B and probability density function f of x. So expected value of x is defined by, ito ang tatandaan namang formula, for expected values ng continuous random variable. Integral ng x times the function of x dx, no, with the upper limit and lower limit from A, upper limit na B. Ayan ang tatandaan. Pag expected values naman ang hinahanap. O yan, di ba? Yan, re-review natin yung formula sa discrete random variable. So di ba ito yung sa discrete expected value, yung summation ng x times the probability of x. So halos magkaparehas lang sila, but ito ginagamitan ng summation notation. Tapos ito namang sa expected values. Basta continuous, integral lagi ang pinag-uusapan. And sabi dito, the discrete formula says to take a weighted sum of the values xi of x, where the weights are the probability. Yan, weight ng probability. Recall that f of x is a probability density. Its units are probability over the unit of x. So, yan, yung tinatawag nating mean, kailangan natin makuha yan. And also, yung variance ng x, kailangan din natin yan to find the expected values. Mean at variance ang mahalaga. Ayan. Ito naman yung formula for the variance of the continuous random variable.
Tatandaan din tong formula na to. So yan, kaya kailangan natin ng mean, di ba? Ito yung mu. Ito yung mean natin sa problem. Tatandaan itong formula na to. So standard deviation naman ng x ay it's just the square root of the variance. And kung kailangan natin kunin ang standard deviation. For example, again, pag uniform. Let x a uniform variable, ranging from 0 to 1. Find the expected value. Since ang x daw ay may range na 0 to 1 at meron tayong density function na f of x equal to 1, ayan ang magiging solution. So, babase lang tayo sa formula na integral. So, x dx. So, yun nga, sinasabi ko sa inyo, review the integral of a function. Lahat ng integral. Ayan. So, from 0 to 1, and only the function of x dx. So, integral of x dx is x squared over 2. Diba? So, yan. Makukuha nyo yan ay 1/2. So, pwede nyo rin naman to i-calculate, di ba? Nakakalculate to kasi ito ay definite integral. Yan. Dapat alam nyo na rin to sa calculator. Another example, ito naman. Let x have range of 0 to 2 at meron tayong density function na 3 over 8 x squared. Find e of x. Solution? Ayan, x f of x dx. Wherein yung x, isa-substitute natin yan as the function of x. Ay, hindi pala, maliktad. Yung f of x pala. So, yung f of x natin is yung density function, ha? Yun ang isa-substitute natin. Ayan, nakakalculate din yan. Kung alam nyo kung paano mag-calculate, kahit hindi na tayo ganitong solution. But, paano naman pagka yung kanina na x yung upper limit? So, dun lang tayo gagamit ng manual solution. So, sa dito naman, di ko naman hanapan ng solution dito. So, isulat nyo lang to, no? And you have your final answer, okay na yun. Di ko na para hanapan pa ng manual computation, di naman difficult yung subject natin. Okay, next tayo. Yan. Does it make sense that this x has mean is in the right half of its range? So, syempre, oo. No? So, since the probability density increases, as x increases over the range, the average value of x should be in the right half of the range. O, di ba lagi namang nasa positive ay right pagka nasa Cartesian plane. Kung ipa-plot natin yan, lagi yang nasa right half. No? Kung sa pagtaas ng function ng density, sa pagtaas din ng x. No? So lahat yan pataas. So proportional siya. So directly proportional siya. Yung probability density over the range of values. Ayan. Yan ang graph niya. As the function increases, also the value or the ranges are also increases. Ayan. Continuous uniform distribution. So iba naman to ha. Uniform naman to. Pag sinabing uniform, ay ano ba ibig sabihin noon? Wait lang ha.
So continuous uniform distribution. So this is the simplest continuous distribution as it is analogous to discrete counterpart. Yung discrete uniform distribution nung nakaraan nating discussion. So medyo mas madali pa nga yun. So a continuous random variable x with probability density function. So itong tatandaan nyo. Pag uniform distribution. Ang function of x na yan ay 1 over b minus a. So it is ranging from a to b where x is continuous random variable. So it is a continuous uniform random variable dahil nga yung x ay continuous. Yan. Ito makukuha natin yung mean by having the formula of 1 over b minus a. Ayan. Siyempre yung mean yung gitna. No? So ang mean, median at mode, iisa lang yan. Kaya nga measures of central tendency ang tawag sa kanila. Since dapat kung uniform yan, equal silang lahat. Ayan. So ang mean, makukuha natin ang mean by having the formula of a plus b over 2. Yun ang magiging expected value natin dito. No? Makukuha natin yung values na yan by having a plus b over 2 or just the average. No? Yan ang mean. So ang standard deviation naman, ito naman ang kanyang formula. B minus A squared over 12. So, huwag niyo na akong tanungin bakit over 12 yan ha. Basta yan na lang yan. Anong formula yan. So, hindi na para i-derive pa natin. Tandaan na lang. Ano? Yan. Ito ang standard deviation. Probability. Ayan, makukuha natin ang probability na yan. So, kung kukunin natin yung C at D, so ito naman ang kanyang formula. Ranging from C to D. So, D minus C over B minus A. So, makukuha natin ang probability ng C at D. Next. Yan, example tayo. No, a bus is uniformly late between 2 and 10 minutes. How long can you expect to wait? With what standard deviation? So, kung siya daw ay greater than 7 minutes late, malilate ka na daw sa trabaho. No? Ano daw yung probability na ikaw ay malilate? O, ayan na, no? Naintindihan ba yung problem? So, unusual daw yung bus daw ay malilate between 2 and 10 minutes. So, within that range ay late na dadating yung bus. So, ilang minuto pa daw or until what time ka pa daw na maghihintay? At ano daw ang standard deviation nun? Kung mas matagal daw sa 7 minutes na late yung bus, no, malilate ka daw sa work. Ano daw yung probability na may ka malilate? So, ito na yung solution natin. Ayan. Yung A to B natin, yan yung A, yung 2 minutes, yung 10, yung B. So, yung 7, most likely nasa may lampas ng gitna ng onte, di ba? So, yan yung pinag-uusapan sa problem. So, ang 1 over B minus A natin ay 1 over 8. Diba? So, 10 minus 2 is 8. So, 2, so ito yung 10. Gamitin natin muna yung mean. That is A plus B over 2. So, ang mean value nito ay equal sa 6 minutes. So, average time na ikaw daw ay malilate ang bus ay 6 minutes. So, and then, kunin natin yung standard deviation. Ang formula naman for standard deviation for continuous uniform distribution ay B minus A squared over 12. So, substitute lang natin. No? Makukuha natin ang standard deviation na 2.31 minutes.
Ito nga pala, naku, nagkamali ako ng sabi. Itong formula na to ay variance pala. Variance. Square root mo yung variance, ang sagot standard deviation. 2.31 minutes ang standard deviation mo. Ano ibig sabihin? No, yan. So, kunin natin daw yung probability na ikaw ay late. So, ano yung magiging value ng D at C? Kuha natin yan. Ito ang 7, tsaka hanggang 10 minutes kung greater than 7 minutes. So, 7 hanggang 10 yung range of values. So, 10 minus 7, so yun din natin yung 10. Yung C ay 7. O, divided by natin sa B at A, which is also 10 yung B, minus 2, it is equal to 0.375. Yun yung probability na ikaw ay malilate. 0.375. That's it. So ito naman ay upload ko sa Google Classroom. Ayan. Just to show you the solution. So ito ang naging sagot. So sige, ano muna tayo? Let's have a break muna. Balik tayo na 12:10. 12:10. So sige muna. Ayan. Yes. Sige. Next tayo. So, tapos na tayo sa continuous uniform distribution. So, dito naman tayo sa normal distribution. Ayan. So, yung normal distribution, siya ay isang bell-like figure, no? Ang bell-like graph. No? So, ibig sabihin, symmetrical yung left side at right side niya. So, kaya normal, di ba? Kasi symmetrical siya. So, siya ay isang part ng continuous probability distribution. So, ayan. Ito. So, specific examples include meteorological data such as temperature and rainfall, measurements of living organisms, scores on aptitude test, physical measurements of manufactured parts, weights of contents of food packages, volumes of liquids in bottles per cans, and instrumentation errors and other deviations from established norms and so on. So ito ang normal distribution, ginagamit yan sa pagme-measure na alam natin na magiging symmetrical dapat ang maging sagot. So ito. So the graphical appearance of the normal distribution is symmetrical bell-shaped curve. Extends without bound in both positive and negative directions. So the probability density function is given by, so meron ding function na tinutukoy pagka normal distribution. Ito ang tatandaan. Yan ang probability density function ng isang normal distribution, 1 over the standard deviation, square root of 2 pi, e raised to x minus the population mean squared over the 2 times the variance. Negative, ito. Exponent to ha. So yan ay parang e raised to, ito yung nasa taas na function.
So ito naman yung para sa standard normal distribution na formula. So iba ang normal distribution sa standard normal distribution na. Ayan. So ito na may formula sa standard normal. So ito yung tinatawag nating z-score. No? So standard kasi siya, standard ibig sabihin dapat 1 ang equivalent pagka normal, the standard normal distribution. So x minus the population mean over the population standard deviation. Yun yung z-score. Ayan. The graphs below illustrate the effect of changing the values of mean and the standard deviation. So ibig sabihin, sa pagbaba ng standard deviation, sa pagtulis ng curve ng ating normal distribution. No? So laging bell shape lang siya pero it will be depends on the values of standard deviation kung ano ang magiging itsura ng bell shape niya. And yung zero, no, yun yung ating mean, yun yung gitna. Kung ano yung nasa gitna, yun ang mean natin. Ano? Yun ang tatandaan natin. Ang mean ay laging nasa gitna. Pag sinabi rin palang normal distribution, ito yung sinasabi ko kanina, na ang mean, median, at mode ay equal lahat. Ano? So yan yung mean natin, yung nasa gitna, pag normal distribution. So ito naman standard normal distribution. So entries in the table given the area under the curve between the mean and the standard deviations above the mean o yung z-score natin. Ano? So yung z natin, example natin ay 1.25. So the area under the curve between 0 and 0. And z or the z-score, so paano nakuha yung 0.3944? Hindi siya nako-compute, no? Siya ay nakikita sa probability distribution table. Paano natin makikita yan dyan? 0.3944. So 1.25, 0.3984. So, ang z-score ay 1.2 tsaka 0.05. Kasi 1.25, di ba? Ang sabi. So, ito. So, kailangan marunong kayong tumingin ng z-score table sa ating problem. So, kunyari, ito nga sabi, ang z daw ay 1.25. So, within the range of the mean, so nagkataon lang na 0 yan, nagkataon na 0 yung gitna, yung mean, tapos 1.25 na range. So 1.2, ito kasi in between tens place yung decimal. So ito, yung hundredths place na decimal, i-add lang natin 1.2 plus 0.05, so 1.25, so ito yun. Tingnan nyo lang yung rows and columns. Yan, 0.3944. Ayan, doon nakatapat sa 0.05 and then 1.2. Yan, pagka standard normal table natin. So another. Ayan. So, yan, sa area na yan, ganyan din, So from 0 to z, so kung z onwards yan, so kailangan matingnan din natin yan. So ito na may another example lang, wala naman tayong numerical values dito. So there's a possibility na negative, no? Yun yung pinapakita lang dito na there's a possibility na laging na merong negative na area tayong kinukuha. Hindi yung katulad nito na laging nasa positive. May chances na nasa negative. So ito naman ang probability table pagka nasa negative side na. Kabaliktaran. So baka magtanong kayo sa exam, Sir, ito po ba ay ibibigay ninyo during exam? Oo naman. Alam naman sa uluhin niya yan, di ba? Hindi naman yan nasasaulo sa daming yan. So, hindi niyo na kailangan pa na magdala ng table. So, siya ay provided na sa exam. So, babayaran niyo na nga lang yun sa test paper. So, at least, iwas cheating din. So, yan. Example tayo.
So the volume of water in commercially supplied fresh drinking water containers is approximately normally distributed. Ayan, naka-indicate naman sa problem kung anong klaseng probability distribution yan. Kung continuous, normal distribution, kung nagpa-follow siya ng standard normal. So, yan. So, meron daw mean na 70 liters at meron daw standard deviation na 0.75 liters. So, estimate the portion of containers likely to contain na 70.9 liters na lalampas doon or kaya at most or maximum na 68.2 liters or less than 70.5 liters. So, anong gagawin? Convert the volume of water to Z-score, sketch the graph, and find the area. In excess of 70.9 liters muna tayo. No? So, ibig sabihin, kung excess sa 70.9 liters, mas mataas siya sa mean value natin na 70. Tandaan natin na ang mean ay yung laging nasa gitna ng bell-shaped curve ng ating normal distribution. So kung ipa-plot natin yan, kung 70.9, lampas ng 0.9 units or 0.9 liters yung value niya sa mean. So ito ang So meron tayong mean na 70. Standard deviation na 0.75 liters. Given naman yan, di ba? So kunin natin ang Z-score no, para malaman natin yung area under the normal distribution curve. So kaya kailangan natin ng Z-score. So x minus mean over standard deviation. Ano yung value ng x dito? Yun yung 70.9 na given natin. Ano? So makukuha natin Z-score ay 1.2. So yan. Kung ipa-plot natin yan, no, kung 0 as mean, so yung 1.2 ay nasa right side no, ng curve. Ayan. So, ibig sabihin, yung kabuuan daw na ito ng curve natin ay equal sa 1. Ano? Ito, yung kalahati, 0.5. So ngayon, kung within the range of 1.2, so ito yung kukunin nating area, yung area 1 natin. So ibig sabihin kasi sabi, in excess of 70.9 liters. So from 70 liters hanggang 70.9 liters. So from this range ng 0 na to hanggang dito ang area na kukunin natin. And then yung area 2, so in excess. So ibig sabihin, lampas yan dito, 70.9 pataas or hanggang sa at most right. So A2. So paano natin kukunin ng area? So A1 plus A2. Ito at ito kukunin natin o yung buong right side kukunin natin yan. So 0.5 yung area nung right side natin, nung kabuuan yung kalahati. Kasi nga pag normal distribution, dapat yung area ng kabuuan na to ay equal lamang sa 1. Diba? So, kung kalahati, 0.5, tapos hahanapin natin yung A2. So, ito yung A1 that is 0.3849. So, saan nakuha po ito? Doon sa Z-table natin. No? So, ano bang sabi? 1.2. So, from 0 to 1.2, tingnan uli natin. 1.2, tapos 0, 0.3849. Ayan. Yan. Dito niyo makikita. Ayan. Ganun lang magtingin ng Z-score ha. Ayan, ganun. So, sige. Dito na ulit. So, ngayon, just solving for A2, pwede na may shift solve, pwede transpose, kung saan kayo madadali ng pagkuha ng missing value. So, A2 is equal to 0.1151. Ayan. Yan yung nasa in excess of 70.9 liters pa lang yan. Ha? Hindi pa yan yung tama nating sagot. Wait lang. Kung yung charger.
Yan. Always remember na kailangan kunin muna natin yung steps na to or intindihin natin yung problem to have this solution. Convert muna yung volume into Z-score. Kasi syempre para mas maintindihan natin. So assume natin na yung 70 liters yung mean, kung i-convert into Z-score, automatic siya yung nasa 0. Yung 70.9, so located yung Z-score natin na yan sa right side ng curve natin. Diba? So nakuha yung 0.3849 dito sa Z-table natin na ito. Next, yung letter B naman. So, yan. Kung for Z is equal to 1.2, yung area niyan under the curve between the mean 0 and Z ay 0.3849. Yan. Yun na yung kanina. Yan. O yung letter B naman. No? At most 68.2 liters. So siya ay matatagpuan sa left side ng ating curve. Diba? Kasi mas mababa sa 70 which is yung mean, yung gitna. Diba? So again, the mean is 70. Standard deviation 0.75. Kunin natin ang Z-score. Negative 2.4. No? So yan, dito siya makikita, negative 2.4. So dito hanggang dito. Ayan, nandyan yan sa part na yan. Negative 2.4. So kunin uli natin yung area. So A1 plus A2. So saan makikita ang A1 at A2? Ayan. So 0.082. So saan nakikita yung 0.082? Doon siya sa negative 2.4. Ayan. Tapos plus 0. So makukuha natin na total area ay 0.08. 0.008 din. So baka magtaka saan makuha, saan to nakuha. Ito ay sa Z table again. So negative 2.4. Ayan. Ito oh. Negative 2.4. Ayan. O yung letter, yung test, yung 3 naman, less than 70.5 liters. So ito ay nasa right side pa din. Pero lamang lang siya ng 0.5. Or mas mataas lang siya ng 0.5 liters sa mean. Kunin uli ang Z-score. Kuha natin 0.67. So siya ay matatagpuan dito, no? Yung 0.067 nasa right side. So from 0 to 0.67, yun ang magiging area ng ating part na ito. No? So para makuha yung total area, again, A1 plus A2. But yung area natin, para makuha natin, is 0.5, yung kabuuan nitong nasa right, no? Plus 0.2486. O tandaan natin na ito ay less than 70.5. Ibig sabihin mula dito sa linyang ito na broken line hanggang sa dulo ng negative. And given naman yung A1 natin is yung buong kalahati ng left side which is also 0.5. I-add na lang natin yung A2 na 0.2486. So saan po uli nakuha ito? Sa Z table natin. So ang total niya ay 0.7486. So siya ay nandito located. Ano? Ayan. Yung 0.2486. So 0. Anong sabi? 0.2486. So from 0 to 0.67. So 0.6 plus 0.07. So ito nga ang
solution. So, bago tayo mag-proceed sa example 2, naintindihan ba ito? Naintindihan? Sure ha? Sure kayo dyan. Yun ang normal distribution. Naku, tumawa. So, real. So, ang gagawin natin? Ayan, ganun lang yun ha. Ito yung steps na kailangan para makuha natin yung area ng condition. So, baka feel ko may nalito sa test 2 eh. Dito sa number 2. Yung at most 68.2. Ito. No, bakit naging 0? 0.0082 plus 0. Kasi ang kinukuha lang at most, ibig sabihin, negative 2.4 onwards dito hanggang sa at most left na to. So wala na siyang magiging value pa. Kaya ang A2 natin ay 0 and the A1 is ito lang na maliit na ito. Hindi lang na shadean yung part na to ha, pero ito yon, ito lang yung kinukuha. At most 68.2 liters sa pinakamababa pa. Ano? Ayan. Example 2. So in a science test, a mean score is 42. O, ayan ha. And standard deviation is 5. So assuming the scores are normally distributed, what percent of the score is greater than 48, less than 50, and between 30 and 48? Itong kay, disregard nyo lang tong kay ha, typo lang yan. Ayan, yun yung tanong sa A to C. So, kunin mo, yan, ganun lang din ang process. So, convert natin yung given into z-score, sketch the graph, find the area. Kung greater than 48, ibig sabihin, ito ay lampas or nasa right side, tapos lampas pa sa gitna. Nasa right side, kasi 42 yung gitna, di ba? Z-score again, makukuha natin ay 1.2. O, saan matatagpuan ng 1.2? Locate natin. Siya ay nandito. So sabi greater than 48. So kung yung 1.2 ay yung 48, so kukunin natin itong shaded, hindi ko pala na shade. Itong part na to. Ito ang kukunin natin. Yun yung pinapahanap sa atin. Ito. So ibig sabihin, kukunin natin ang kabuuan muna A1 tapos yung A2. Yung A1 is from 0 to 1.2 tapos yung 1.2 onwards. So kunin natin ang area. So area, yung kabuuan is A1 plus A2. We all know that area, yung kabuuan nitong right side is 0.5. Ima-minus na lang natin sa A1. 0.5 minus A1. That is 0.3849. Ito yung katumbas nung A1 natin. 0.3849 dahil ang z-score ay nang-range from 0 to 1.2. Ito. So A2, so ito nga yung kinukuha natin. So ang sagot natin ay 0.1151. So again ha, 4 decimal places tayo. Kasi kung i-convert natin yun into percentage, magiging 2 decimal naman. So kung decimal ay 4 decimal places tayo. May sa midterms nga pala, may mga times na may ibang sagot na hindi 4 decimal places, pero tinamaan ko na rin kasi sayang. Sayang naman kung magiging sobrang higpit ko, babagsak naman. Pero sa finals, hindi ko na pagbibigyan. So, sa finals, dapat strictly 4 decimal. Otherwise, mali. Yun na lang. So, sige, consideration na rin dahil midterm naman. Sige. Yan.
So dito nakuha yung ano ha, yung 0.3849. Ayan. O yung less than 50 naman. O ibig sabihin, kung less than 50, so nasa right side yung 50, tapos lahat ng nasa left side, kasama yung mean. Ano? Yun ang ini-imagine natin dapat yan ano, pagka tayo ay nagagawa ng normal distribution, ini-imagine na natin yung curve dapat nasaan at kung ano ang area na kukunin natin. So again, z-score, makakuha tayo ng 1.6. So siya ay nandito sa part na to, 1.6. Ayan. So ibig sabihin, kung ito nandito yung 1.6, sabi less than. So lahat ng ito ay isi-shade natin. Ito yung A1 tsaka A2. Hindi ko lang na-shade pero dito yan ha. Yan, lahat yan parte ng ating hahanaping solution. Yan. So 1.6. Dapat nga nandito yan eh. Lampas dapat eh. But anyways, just for illustration, ano. So kunin natin ang area bounded by the curve. Lahat yan. No, A1 and A2. And we all know again, yung kalahati ng bell-shaped curve ay 0.5. So i-add na natin yan. 0.5 plus yung range ng 0 to 1.6. Titingnan ang z-table. So equal siya sa 0.4452. No? Ayan. Ayan. Equal siya sa 0.9452. Ayan. So yan, z-table again. Ayan. So ito naman yung letter C. O, paano naman to? Between 30 and 48. O yan, medyo naiba tayo dun sa mga nakaraang example. Ano? So, bakit dalawa yung kinuha nating z-score? Kasi dalawa yung given, no? 30 at 48. Kung kukunin natin ang z-score na yan, ang magiging range of values natin ay from negative 2.4 hanggang 1.2. O, kung kukunin natin yan ng graph, ibig sabihin, ang hahanapin nating value, ang area bounded by the curve ay mula negative 2.4, ito, area 1, hanggang area 2 na to, hanggang dito yung boundary, no? Hanggang 1.2 na ito. And then, kunin natin ang area. Ayan. So, saan na po nakuha yung 0.4918? So, siya ay nakuha natin dun sa area 1 from 0 to negative 2.4. Yun yung nasa z-table natin. Ang value ng negative 2.4 ay 0.4918. So, ito namang 0 to 1.2, yun yung sagot natin, 0.3849. So, nanggaling siya sa 1.2. Kung i-add natin lahat yan, ang sagot ay 0.8767. Naintindihan ba to? Ayan no. 0.3413. Tapos, ayan. 0.3849, so 1.2. Dito yan, ako, nagkasala lang yung ano. Dito yan, 0.3849. Tapos yung ito, sa negative naman, so dalawang ibibigay ko na z-table, ano, isa sa negative, isa yung positive. Ito iba kasi ang values pagka positive tsaka negative. So pag negative 2.4, ayan no, 0.0082. Ayan. So wait lang ha, check ko kung um, hanggang saan pa to.
So, sige, hanggang dito na lang muna. No, medyo madami pa naman tayong time din. And meron pa tayong 4 weeks. So, pwede namang 2 weeks for continuous and 2 weeks for joint probability. No, hindi naman tayo ganun nagmamadali. Ilan pa nga ba? Ulitin. Check ko din ha. 2, 3. Tama. Pwede pa. Sige. Okay. Wait lang. Parang hindi na rin pala. Kailan yung 1 hour natin? Sa Thursday. Thursday? Sige, i-announce ko na lang kung magkaklase tayo ng Thursday para magamit natin yung 1 hour na online for para matapos natin to. Konti na lang naman. Nasa ano na tayo? Kumbaga nasa slide 32 na tayo, 33. Tapos 10 slides na lang naman. But putulin ko na rin dito. Mag-early dismissal na lang muna tayo. So, sige. May tanong ba about dito sa topic natin ngayon? Wala naman. How about the others? Okay na. So, next topic natin, normal approximation to binomial and Poisson distribution. So, sa Thursday na lang to. Sige. Wala na kayong tanong. Class dismiss. Thank you for attending our class. Ingat kayong lahat. Bye-bye. Thank you po, sir. Thank you. Thank you. Thank you po, sir.